Magandang hapon ba mga kapatid? So tayo dumako na sa ating mensahe sa hapong ito. Ito po ay kadugtong ng ating mensahe nung 2 linggo na nakakaraan. At ito ay kadugtong niya. Gusto mo lang bahagi ng kabanatang ito, sinasabi na tayo ay kinakailangan na tayo tumakbo sa ating takbuhin. Tignan natin ang ating Panginoon. At tayo po ay matutong magtiis hanggang sa makamtan natin ang ating layunin na makarating sa langit. Pero sa pangalang bahagi, sinasabi sa atin ang pagkakataon na maaari tayo mabigongan. So, ibig sabihin, kinakailangan huwag tayo makarating doon sa ganong kalagayan na bagaman tayo po ay tumatakbo at gusto nating makarating sa katapusan ng ating pagtakbo at makarating sa langit, pero may pagkakataon na tayo mabibiguan. So yung kaisipan ng mga iba na pagkaligtas ka magpakilanman ay hindi totoo. So dito po sa ating mensahe ng ating pag-aaralan. Ito po ang mensahe na ito ay naahati sa apat na bahagi. Ang unang bahagi dito sa verses 12 to verse 17 na sinasabi sa ating pagtakbo ang mga bagay na dapat nating gawin. Basahin natin sa Tagalog, ando po sa English. Kaya't itaasin niyo ang mga kamay na nangihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanlulupaypay. At gawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang huwag malinsad ang pilay, kundi bagkus ay gumaling. Pagsikapan ninyo magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino makakita sa Panginoon. Pakinggan ninyo na baka ang sino may mahulog o pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Tiyakin ninyo, walang sino man sa inyo na maging gaya ng Esau na mapakyapid o lapastangan, na kapalit ng isang pinggang pagkain ay pinagbili niya ang kanyang sariling pagkapangalay. Nalalaman ninyo na pagkatapos ng nais niya magmahal ng pagpapala, siya tinakwil sapagkat wala na siyang natagpuang pagkakataon upang magsisi. Bagamat pinagsikapan niya yon na may pagluha. Sapagkat hindi pa kayo lumapit sa bundok na naihipo, sa apoy na nagliliyab, at sa kadiliman, sa kapanglawan at sa unos, sa tunog ng trompeta at sa tunog ng mga salita na nakarinig ay nakiusap na huwag nang magsalita pa sa kailan ng anuman. Subalit hindi nila matiis ang iniutos na maging isang hayop man at tumunto sa bundok ay pagbabatuhin. At kakilakilabot ang nakita, kaya sinabi ni Moises, ako'y natatakot at nanginginig. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Sion at sa lungsod ng Diyos na buhay, sa makalangit na Jerusalem, at sa mga di mabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon, at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit, at ang Diyos na hukom sa lahat ng lahat, at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakta. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong iminisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Pag-ingatan niyong huwag itakwil ang nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatakas ang mga nagtakwil sa nagbabala sa kahila sa lupa, lalo pa tayo kung tatalikuran natin ang nagbabala buhat sa langit. Sa pagkakataong yun, niyanig ng kanyang tinig ang lupa, subalit ngayon ang ako siya na sinasabi, minsan pag yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Ngayon ang salitang minsan pa, ay nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkakaroon tayo ng biyaya, na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. Yun po ang buong
pagbabasa natin ng bahagi ito ng ating pag-aaralan. So dito po sa unang bahagi, ito yung pagpapatuloy ng ating pagtakbo kanya. So sinabi niyo sa unang bahagi, tayo tumatakbo, alisin natin ang alam bigat at kasalanan kanya upang tayo magtagumpay sa ating pagtakbo. Dito sa pag-aaralan natin, hindi lamang tayo, hindi lamang sarili natin, ang ating gustong mailigtas. Sa mga Kristiyano, may mga mahihinang mga Kristiyano, may mga malalakas na mga Kristiyano. At sinasabi po ng unang talata ng ating pag-aaralan na tayo magtulungan. Tingnan niyo sa English sa Tagalog. Kaya itaas ninyo ang mga kamay na nanghihina at muling palakasin ang mga tuhod na nanglulupaypay. At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa upang magbalinsad ang pilay, kundi bagkos ay gumaling. Ito ay isang quotation galing sa Old Testament. Dito sa Isaiah chapter 35 verse 3, yun din ang sinasabi kanya. Palakasin ang mga mahinang kamay at ang mga mahinang tuhod kanya. At yung mga natatakot na sila maging malakas at huwag matakot sapagkat sila ay magtatago sila ng Diyos na may pag-iiganti kaya. Yan makikita sa Isaiah. Dito makikita natin, ito yung patungkol sa atin. Kung tayo tatakbo na may katapatan kanya, tayo makakatulong rin sa ating mga kapatid. This is sinasabi sa atin, yung kamay na nanghihina dito sa English, yung kamay na nakabagsak ganyan. Pagka ang ating kamay mahina, babagsak yun. Kapalakasin natin kanya mga kamay na nanghihina at palumaling palakasin ang mga tuhod na nanglulupaypay. Hindi ito literal na physical na katawan. Ito ay sa spiritual na paraan. May mga kapatid na nanghihina sa kailang pananampalataya. Solong paraan para itong mga kapatid na ito ay ating palakasin. Sa pamagitan natin, kung tayo magiging matuwid at matatag sa ating pananampalataya. Ito sa verse 13. At gumawa kayo ng matuwid na landas para sa inyong mga paa. Ibig sabihin, tayo lumakad sa tamang landas na sinasabi sa atin ng Diyos. Para yung mga pilay kanya ay di malinsad. Ito matulungan natin yung mga kapatid natin na mahinang pananampalataya. Dito sa Romans 15 verse 1. Sinasabi sa atin na tayo malalakas. Pagtiisan natin kanyang mga kapatid na mahihina. Hindi para sa ating sarili kanya, kundi para sa kanila. Sabi po rito, we then who are strong ought to bear with the scruples of the weak. Yung mga mahinang kapatid, meron silang kaisipan na hindi tama. So dahil sila yung mahina, tayo ay magtiis sa kanila, kaya sa ating silang turuan. And not to please ourselves, hindi lang para sa ating sarili. Let each of us please his neighbor for his good, leading to edification. Sabihin, hindi lang sarili natin ang ating iniisip, kundi yung ating kapatid. Upang sila'y tumibay sa ating pananampalataya. Ginagawa natin ang mga kapatid para sa kanila. Sa verse 3, for even Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproach you fell on me. Ibig sabihin, yung dapat na kahihiyan na papunta sa akin dahil tayo nagkasala, ay napunta sa akin kanya. Ginawa niyo para sa tayo maligtas. Ganyan din ang sinasabi sa atin sa talatang ito. Tulungan natin kayo mga kapatid upang sila, katulad natin, tayo po ay maligtas. Dito sa verse 13, sabi ito, but exhort one another daily. Ibig sabihin, magturuan tayo sa isa't isa sa araw-araw. While it is called today. Ito po isang warning sa atin. Darating ang panahon, wala na ngayon. Sabihin, wala lang panahon. Pagdating ng ating Panginoon, sa kanyang pagkakatulan, wala na tayo panahon. Ito ang panahon na sinasabi rito, na mag-aralan tayo sa isa't isa, habang may tinatawag na ngayon. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Yun ito ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Nagpapatigas sa ating puso. Pag tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, hindi na natin nararamdaman ang ating kasalanan. Tumitigas ang ating puso
At tayo tatalikod sa katotohanan. Yun makikita natin. So, hindi natin papayagan yun. Kaya tayo nag-aaral kanya sa isa't isa. Upang kung yung mga kapatid na nakikita natin kakasala, ay maalis natin sila sa pagkakasala. In other words, sa ating pagtakbo, hindi lamang sarili natin ang ating nililigtas. Tayo nagtutulungan at nagpapatibay sa isa't isa. Yun ay kasama sa ating pagtakbo. So, hindi lang tayo ang gusto natin maligtas. Gusto natin maligtas ang lahat ng mga kapatid. Katulad natin. Dito sa verse 14, sinasabi, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Ito may sinasabi sa atin tungkol sa kapayapaan. In other words, ang gusto natin, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat, sa mga kapatid. Hindi tayo pinanggagalingan ng kaguluhan o gagawa tayo ng para masira ang kapayapaan ng mga kapatiran. Sinasabi rin sa kabanalan. Pag sinasabing kabanalan, ito'y pamumuhay na hiwalay sa pagkakasala. Hindi sinasabi ng Biblia na ang sino mang Kristiyano ay hindi siya magkakamali. Tayo nagkakamali, tayo nagkakasala. Pag sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, hindi tayo nagkakamali, sabi ni Apostle John, tayo sinungaling. Ang ginagawa rin natin sinungaling ng Diyos, ang nagsabi sa atin na lahat ay nagkasala, di nakaabot sa kalalatian ng Diyos. Ito sinasabing pagsikapan natin magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, ito'y kailangan para tayo maligtas. Sabi, kung di natin gagawin yan, hindi rin tayo maliligtas. Sabi niya, without which no one will see the Lord. Kung di natin pagsisikapan ng kapayapaan o pagkakaisa at ang kabanalan, hindi natin makikita ang Panginoon. Ganyan. So, hindi tayo maliligtas. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 14, iniwan na natin yung dati nating pamumuhay. Na tayo namumuhay sa pagkakamali at pagkakasala, taliwas sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Apostle Peter, as obedient children, tingnan niyo salita, pag gusto ng Biblia na i-emphasize yung pagsunod ng mga Kristiyano, ang ginagamit na salita ay children. Masinayin niyo, sa pagkabasa tayo sa Bagong Tipan, pagka i-emphasize ni Apostle Paul, ni Apostle John, o ni Apostle Peter, o sino man nagsulat sa Bagong Tipan, ginagamit na children. Dahil ang nature ng mga malilit na bata ay sila'y matalimahan, sila'y susunod. Not conforming yourselves to the former lust. O sabi rito, to the former lust, yung mga masasamang pita na dati natin ginagawa. Dahil noong unang panahon, kumisa, hindi natin alam. Nakala natin tayo gumagawa ng mabuti. Actually, hindi. As in your ignorance. But as He who has called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Maunawaan po natin yung salitang holy, lagyan natin sa ating kaisipan. Ang sinasabi ng salitang banal, kayo'y umiwalay sa kasalanan kanya. Sapagkat ako'y hiwalay sa kasalanan kanya. Hindi po yung sinasabi ng mga ninakagis nating pananampalataya, pagkabanal kanya, yung tao hindi nakagawa ng pagkakamali, hindi totoo yun. Kaya tayo naging matuwid. Hindi dahil sa hindi tayo gumawa ng kasalanan, kundi tayo pinatawad lang ng Diyos sa kanyang biyaya. So, bisa iniwala na natin yung dati natin kanyang pamumuhay. Tayo naging banal dahil sa dugo ng ating Panginoon at dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo pinatawad sa ating mga pagkakasala, kaya tayo naging banal. Iniwalay tayo ng Diyos mula sa paraan ng pamumuhay sa kasalanan. Inalis tayo doon. At siyempre sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang pagbabanal ng isang Kristiyano ay dahil sa salita ng Diyos. Dito sa John chapter 17, verse 17, ang sabi ng Panginoon, ng Diyos, pagkabanalin mo ng ating Panginoon, pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo yung katotohanan. Ang paraan para tayo mahiwalay
sa kasalanan at mabuhay tayo sa kabanalan ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dito natin mababasa ang mga bagay na dapat nating malaman at gawin para hindi tayo magbalik sa ating dating para ng pamumuhay na tayo namumuhay sa pagkakasala. Dito sa Romans chapter 6 verse 19, yung sinasabing, pagkatapos sinabi ni Apostle Paul sa verse 17, nang kayo sumunod sa uli ng araw, kanya't kayo naligtas, may pagbabago sa atin. Sapagkat dati tayo alipin ng kasalanan o ng karamihan, ganyan. Pero ngayon tayo alipin ng katwiran, kanya, patungo sa kabanalan. So Romans 6 verse 19, I speak in human terms because of the weakness of your flesh. For just as you presented your members as slaves of uncleanness and of lawlessness. Ganyan. So ibig sabihin, nung tayo, bago tayo naging Kristiyano, tayo alipin ng karamihan at ng kawalan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung isipin natin, ganun tayo, no? Dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, hindi natin alam ang salita ng Diyos. So, tayo gumagawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Karamihan sa mga tao, gano'n. Akala hindi nila nalalaman na kayo lang ginagawa. Ito hindi ito katwira, ito karamihan, at di pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na pagka gano'n ng ating ginagawa, lalo tayong napupunta sa kawalan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pag nagsimula ka hindi sumunod sa Diyos, papunta ka na doon. So now present your members as slaves of righteousness. Tayo alipin ng katwiran. Ito yung tama, kanya, sinasabi ng Diyos para sa kabanalan. So pag nalalaman natin ang daan ng katwiran, tayo nalalayo kanya sa pamumuhay sa pagkakasala. Yun ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. So kung tayo po ay papunta sa kabanalan at tayo po ay nagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan, makikita natin ang Panginoon. Pag hindi natin gagawin yan, hindi tayo maliligtas, hindi natin makikita ang Panginoon. Dito sa verse 15, sinasabi, looking carefully, ito po tingnan natin. Pag binabasa natin ang talata ito, hindi ito tumutukoy sa ating sarili lamang, kundi sa mga kapatid. Looking carefully lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Ito'y may kaugnayan doon sa unang talatang binasa natin, na tayo pagsikapan natin ang kapayapaan. Sinasabi rito, baka merong ugat ng kapaitan, ganyan. Ang ibig sabihin ng kapaitan, kung tayo kumakain ng pagkain at mapait, alam niyo yung gamot noon, yung kayo nagtatay, painumin ka noon, napakapait noon. Elixir Perigoric, kaya hindi ko makalimutan yun. Pag ininom mo yun, yung pait na sa dila mo, kahit ugasan mo ng tubig, hindi mawawala. Hindi magandang lasa sa dila mo yun. Agad na dumating ang araw, kusang mawawala. Pero pag uminom ka noon, yung pait nandun sa dila mo, nararamdaman mo yun. So, kapaitan, maraming bagay pinanggagalingan. Kung minsan, meron tayo hindi pagkakaunawa sa isang kapatid, hindi natin naayos. Nasa ating puso yun. Yun ay magdadala ng problema. Siyempre, meron nga ano. O meron ka naranasan na bagay na hindi maganda at hindi mo inaalis sa iyong sarili, ito yung magkakabili ng problema sa iyong pananampalataya. O sinasabi rito, tignan natin ang mga kapatid, baka hindi sila makaabot sa biyaya ng Diyos. And by this, many become defiled. So yung pot ng ugat ng kapaitan, isang mga bagay sa negatibong damdamin na nasa ating sarili, kanya, alisin natin yun, kanya. Baka hindi tayo makaabot doon sa biyaya ng Diyos. Dahil, pag tayo ay naging Kristiyano, at nagpatuloy tayo sa pagkakasala, kanya, wala nang natitira pang-aayos sa kasalanan para sa atin. Sa minsan na namatay ng Panginoon para tayo patawarin sa ating mga pagkakasala, hindi na siya mamamatay muli. Minsan lang siya namatay, kanya. For if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, alam niyo yung kasunod na talata ng mga kapatid.
Sa verse 25, yun ang kasunod niya. Siyempre, 25, yung nauna. Dito mababasa natin. Ito yung patungkol sa huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na katulad ng ugali ng iba kanya. Yung sinasabi, huwag nating pabayaan. Ito yung damdamin na wala kang ng pakialam sa kapulungan. So, wala na yung desire mong kay sumamba, etc., etc. Sabi nito, pagkaroon ng ating kaisipan at hindi na tayo nagiging seryoso sa ating pagsamba kanya. Ito yung kasunod na talata, sa verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipo gaya ng ugalang iba. Kundi pala kasi ng loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na yung araw. Sapagkat kung sinasadya natin magkasala, matapos natin tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kausan ni Moises sa patutunan ng 2-3 saksi ay walang awang mamamatay. Yan ang kaparusahan sa Old Testament. Pag ikay nagkasala at napatunayan sa pamamagitan ng 2-3 saksi, ikay papatayin. Yun ay lumang tipan. Yun ay tipan na ang bagong tipan na ikit doon sa lumang tipan na yun. Kung yung mga nagkasala doon sa lumang tipan na yun, kanya, ay pinarusahan ng Diyos, lalo na kanya sa bagong tipan. Verse 29. Gano'n pa kayang igpit ng parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kailan na yumurak sa anak ng Diyos at mapastangan sa tugo ng tipan na nagbabanal sa kanila at umalipusta sa spirito ng biyaya. Sapagkat kilala natin na nagsasabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti. At muli hukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So kaya kinakailangan huwag tayong mabigo doon sa biyaya ng Diyos. Dahil pag nabigo tayo doon, yun ang naghihintay sa atin. Isang kakilakilabot na kahatulan. Sabi, nakakatakot. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Imagine nila lang natin, yung gumawa ng lahat ng mga bagay, ganun ang kanyang karunungan at kapangyarihan, aharap ka sa kanya. At ikaw ay hindi ligtas. Ano mangyayari sa atin? Yung mararamdaman mo kapangyarihan at kapungutan ng Diyos. Kaya amigatan natin ang isa't isa na huwag tayong mabigo kanya at mahulog mula sa biyaya ng Diyos dahil nakakatakot ang mangyayari sa atin. Ibig sabihin, pwedeng mawala yung pangako. Meron tayong pangako kapahingahan. Yung sa Old Testament, meron silang Sabbath day, hindi tunay na kapahingahan nyo. Dahil magpapahinga sila ng Sabado, yung mga susunod na araw, tatrabaho naman sila. Hindi sila nagpapahinga. Pero may nakalaan na kapahingahan sa lahat ng mga Kristiyano na tunay na kapahingahan. Ibig sabihin, hindi ka na mapapagod kanya. Tapos na ngayong gawain. Basahin natin. Sa Hebrews chapter 4 verse 9. Kaya may natitira pang isang pamamahingang Sabbath para sa bayan ng Diyos. Yan yung makakap na natin kung tayo umating sa langit. Pagka tayo pumasok sa kapahingahan na yon, katulad ng Diyos, na huminto sa kanyang paglalalagay niya, ganun din tayo. Hihinto na tayo sa ating gawain. Dito sa mga talatang binasa natin sa verse 16 ng chapter 12, may hindi huwag tayong gumaya kay Esau kanya. Si Esau ay panganay. Kapag kay panganay, ang ibig sabihin sa Old Testament, ikay may 2 beses na mamanahin kaysa sa imong kapatid. At ikaw magmamana doon sa pamilya ng tatay mo. Ikaw magpapatulog doon sa lahi na yun. Pero si Esau, nawala sa kanya yun. Napunta doon sa kanyang kapatid, siya ko. Bakit? Dahil ganito siya. Lest there be any fornicator or profane person like Esau, who for one morsel of food sold his birthright. Hindi niya nakita yung kahalagaan ng kanyang pagkapanganay. Pinagbili lamang niya kanya sa isang pagkain. For afterward, titignan natin ang kasaysayan na yun,
na may bigay na kay Jacob yung basbas ng pagkapanganay, dumating si Esau. Sabi ni Jacob, binigyan ko na sa yung kapatid, kanya. Bigyan mo rin ako ng basbas, kanya. Wala na akong maibibigay, sabi ni Jacob. Ay ni Isaac, na kanilang ama. At kahit na siya ay nalungkot, at gusto niya makuha yung pagkapangalan niyo na may pagluha kaya, hindi siya nakuha. Actually, hindi siya nagsisi. Kung ba masyadong pumalik tayo sa Old Testament, hindi siya nagsisi. Na pinagbili niya kanyang pagkapanganay dahil sa pagkain. Siya'y nalumbay lamang dahil nawala sa kanya yung pagkapanganay. So katulad ni Esau, pwedeng mawala sa atin yung pangako ng kaligtasan. Yung pangako ng kapahingahan sa langit. Hindi automatic yan. Kailangan nating pag-ingatan. So si Esau, nalungkot lamang siya dahil nawala sa kanya yung pagkapanganay. Pero hindi siya talaga hindi siya talaga nagsisi. Ang pagsisisi galing sa tinatawag na tunay na kalungkutan dahil nagkasala ka. Kinikilala mo na kayo nagkasala at humingi ng tawad sa Diyos. At pagkatapos noon ay magiging mabananong balik muli tayo sa Diyos. So huwag nating alisin, huwag nating itapon ang ating kaligtasan. So pwedeng mawala sa atin yun. Tulad na sinasabi ng talata binasa natin. Saan tayo pupunta? No, sa Old Testament, makikita natin, nagbigay ng batas ang Diyos sa Israel, sinasa bundok ng Sinai. Nandun sa bundok na yan. Ano ang nangyari sa bundok na yon? Hindi nila mahawakan yung bundok na yon. Hindi sila makalapit. Dahil pag lumapit sila, lahat sila mamamatay. So, nandun lang sila sa malayo at natatanong nila yung nag-relieve na bundok. Basahin po natin. For you have not come to the mountain that may be touched, and that burn with fire, and to blackness and darkness and tempest, and the sound of a trumpet and the voice of words. Dahil nagbibigay ng batas ang Diyos, at ang kanyang salita ay parang tunog na trumpeta kanya. Ganun kapangyarihan ng boses ng Diyos habang nagbibigay siya ng kautusan. So that those who heard it beg that the word should not be spoken to them anymore. Kasi napaka-makapangyarihan ng salita. Isipin lang na natin yung salita ay parang tunog ng trumpeta kanya. Imagine po natin yun. Gano'ng kalakas yung salitang yun na binigkas ng ating Panginoon. For they couldn't endure what was commanded, and if so much as a beast touches the mountain, it shall be stoned or shot with an arrow. And so terrifying was the sight that Moses said, I am exceedingly afraid and trembling. Si Moses yun, na nakausap ang Diyos. Pero nakita niya yung pangitangan na yun sa bundok at yung kapangyarihan ng Diyos na nakita nila, natakot si Moses. So, hindi ka makalapit doon, ganyan. Yun ang bundok ng Old Testament. Pero pasinin natin sa atin, hindi ng bundok na yan. Bagamat binanggit dito yung Mount Zion, dito yung Jerusalem sa langit, hindi yung Jerusalem sa lupa. Pupunta tayo sa Israel, makikita natin siyudad ng Jerusalem. Pero hindi ng siyudad ng mga Kristiyano. Ang ating Jerusalem ay nasa langit kanya, basahin sa verse 22. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God. Yun yung nasa langit. The heavenly Jerusalem. Ando at sino ang doon? To an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. So tayo pupunta sa langit, pupunta natin. Hindi tayo sa lupa. Yung ating syudad ay sa langit, yun ang ating pupuntahan. Doon po sa syudad, yung bundok ng Sinai, yun ang itsura niya. Hindi sila makalapit doon. Dahil ba, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya pupunta tayo sa Apocalypse, doon sa Revelation chapter 4, doon sa trono ng Diyos, ganun na sinabi niya. May mga lightning kayo, may mga kulog, etc. Nagpapakita lang sa atin kung gaano kapangyarihan ng Diyos.
Hindi sila makalapit doon, ganyan. Wala silang access sa Diyos. Kaya pagka isang hayop ay lumapit doon, siya'y papatayin, ganyan. Kung kay tao, lalapit ka doon, mamamatay ka rin. So, hindi ka makalapit sa Diyos, ganyan. Ikay nakatanaw lang sa malayo, abang ang Diyos ay nagsasalita at ibinibigay niya ang kanyang kautusan. Pabalik po tayo sa Exodus chapter 20, verse 18. Now all the people witnessed the thunderings, the lightning flashes, the sound of the trumpet, and the mountain smoking. Kanya, dahil parang susunod yung punto. And when the people saw it, they trembled and stood afar off. Natakot sila. Sila yung mismo lamayo. Ito sa binasa natin dito sa Hebrews, kahit si Moises ay natakot din at nanginginig ka. Dahil nakita ilang kapangyarihan ng Diyos. Ang nakakalungkot lamang sa mga taong ito, nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Pwede rin sila laging tapat. Alam po natin sa kasaysayan nila. So dito po sa bundok na ito, hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos. You cannot be with God. Hindi ka pwedeng pumunta sa bundok na yun. Right? In other words, sa ilalim ng Old Testament, doon sa kautusan na ibinigay sa Mount Sinai, walang kaligtasan doon ngayon. Walang sino man ang inaring ganap doon sa kautusan na yun. Kapagkat sila'y malayo sa Diyos, kaya hindi ka pwedeng lumapit at ikay mamamatay. Pero ang ating bundok, kanya iba. Ito'y sa langit. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God. So, kaya ito binanggit ng sumula, binibigay lang sa tayo ng idea kung anong pagkakaiba niya. Pinipilit yung kayong kausan ni Moises. Hindi ka ba makalapit sa Diyos doon kanya? Pero tayo, na mga Kristiyano, ay makakalapit tayo sa lungsod ng Diyos kanya. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Yun ang sabi niya sa langit. To an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn who are registered in heaven, to God the judge of all, to the spirit of judgment made perfect. Sinasabi sa atin ng talata ito, kung tayo ay tunay na tapat sa Diyos, ang ating pangalan ay nakatala sa langit. So pagdating ng judgment day, bubuksan lang ng Panginoon, di ko ang pangalan mo, kanya. O yan, pero yun sa punto ng tao, dahil alam ng Diyos kung anong pangalan totoo. At di katulad doon sa punto ng Sinai, hindi ka makalapit. Pero dito nga niya, lumapit kayo kanya. Pwede ka lumapit kanya. Tayo po ay talagang pinalalapit doon sa langit. Hindi tayo pinapalayo. Hindi katulad sa Mount Sinai na sa talagang physical na Mount Sinai, hindi ka makalapit ito kanya. Mamamatay ka. Hindi, dito makakalapit ito kanya. Sa ilalim ng ating Panginoon, doon tayo naligtas. Pwede na tayong lumapit sa Diyos. Tayo dito po, Hebrews 4:16. Tayo mga Kristiyano kanya. Let us therefore come boldly to the throne of grace. The Old Testament, yung lukluk ang awa ng Diyos, hindi ka makapasok doon. Nandun siya sa banal na pinakabadal na natatabi ka na isang makapal na tabi. At ang makapasok lang doon ay yung pinakapuno sa sacerdote once a year. Pag ikay ordinary Hudyo, ang pupunta ka doon, mamamatay ka. Pero hindi na ngayon kanya. Pwede na tayong lumapit sa trono ng awa ng Diyos, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Doon sa Old Testament, wala yung luklukang awa, hindi ka pwedeng patawan ng Diyos. Pero dito, pwede kang patawan ng Diyos. Pwede kang lumapit na may bukatak ka with all confidence sa Diyos. At ikay patatawan ng Diyos. So Luke chapter 10 verse 20. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Ito'y tumutukoy doon sa mga apostol na nagpapalayas ng mga demonyo mula sa katawan na sinasapian ng mga demonyo kanya. Hindi kayo magalak dahil nagagawa niyo yung kanya, kundi dahil ang mga pangalan niyo ay nakasulat sa langit kanya. Ibig sabihin, pag tayo nabautismuhan, ang pangalan natin masusulat, no? Pero pwede siyang mawala. Kaya sabi niya, mag-ingat tayo, kaya pwede mawala.
pag-ingatan natin dahil doon kaya tayo pupunta. Tayo naging sakdal, hindi dahil sa ating dahil hindi tayo nagkasalo sa sariling paraan, kundi sa dugo ng Panginoon. Kaya tayo naging sakdal. So, sabihin, lahat na magiging magpatuloy na sakdal sa harapan ng Diyos, pupunta tayo doon. Doon sa langit, na kung nasaan ang Diyos. Yan ang syudad ng Diyos. Sapagkat meron tayong tagapamagitan, sino yun? Ang ating Panginoon. Jesus, the mediator of the new covenant. Bakit tayo makakalapit doon? Dahil sa ating Panginoon. Itong isang bagong tipan. Sa Old Testament, wala kapatawaran doon. Dito sa Hebrews chapter 8, makikita natin. Nung pinakikilala ng Diyos ang bagong tipan, walang kapatawaran doon. Dahil sabi nito sa verse 12, doon sa bagong tipan, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kailang mga kasamaan at ang kailang mga kasalanan, hindi ko naalalahanin pa. Doon sa Old Testament, taon-taon inaalala yun. Pero dahil sa ating Panginoon, na naging tagapamagitan ng isang bagong tipan, ang kanyang dugo, ang naging dahilan para tayo mag-isakdal sa harapan ng Diyos. Ito higit pa kanya kaysa kay Abel. Si Abel ay namatay din. Doon sa Hebrews chapter 11, sinasabi sa atin, bagamat patay na siya, ay nagsasalita kanya. Kahit namatay na si Abel, nagtuturo sa atin na tayo maging tapat sa harapan ng Diyos. Sa verse 4 ng Hebrews chapter 11, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos na higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito, siya'y pinuri bilang matuwid at ang Diyos ay nagpapatotoo sa pamagitan ng pagtanggap sa kanyang magkaloob. Patay na siya, ngayon nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. In other words, yung dugo ni Abel na nagtuturo sa atin. So sinasabi nito, ang ating Panginoon ay nagsasalita ng higit na mabuting bagay kaysa kay Abel. Dahil siyang tagapamagitan ng isang bagong tipan. Ngayon po nangyari kay Abel, alam natin yun at nagtuturo sa atin. Pero ang ating Panginoon ay mahigit na magandang paglilingkod. Basahin natin sa Hebrews chapter 8, verses. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which established on better promises. Sa Old Testament, ang tanging pangako doon, ang lupang ipinangako ay mapupunta sa kanila at mananatili sa kanila niya. Kung sila magiging tapat sa Diyos, yun lang ang pangako ng Diyos. Sila makakapasok sa isang lupain ipinangako sa kanila at kung sila magiging tapat, yun mapupunta sa kanilang pakailanman. Pero yan sa atin, ay mas higit na mabuting pangako kanya. Dito sa Hebrews chapter 11, sinasabi sa atin, yung po naging mga tapat sa Old Testament, sila po yung naghahanap ng isang mas mabuting lupain kanya. At ang mas mabuting lupain na yon ay ang langit na sinasabi. Dito sa Hebrews chapter 11, 15-16, kung kailang naalala ang kailang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Bakit si Abraham hindi bumalik sa kanyang pinanggalingan? Dahil sa verse 16, ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain sa makatid ay makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawaging Diyos nila sapagkat kanyang pinaganda sila ng isang lungsod. Yun ang ating lungsod na pupuntahan. Higit magaling kaysa sa lamang lungsod na makikita natin sa lupa. Ngayon, ang ating Panginoon, ang Diyos, ay nagsalita doon sa lumang bundok sa Sion. At siya nagsasalita ngayon sa atin. So, doon sa Old Testament, yung mga tao na nila makinig dahil sa takot nila. Pero dito, huwag nating tanggihan yung sinasabi ng Diyos. Kanya. Dahil ang sinasabi ng Diyos sa atin, ay upang tayo makarating sa kanyang lungsod at makasama niya magpakailanman. Dito po sa huling bahagi ng ating pag-aaral, see that you do not refuse Him who speaks.
For if they did not escape or refused Him who spoke on the earth. Sa Old Testament, hindi sila nakatakas nung tanggihan nila yung sinasabi ng Diyos. Much more shall we not escape if we turn away from Him who speaks from heaven. Sa Old Testament, ang Diyos ay nagsasalita sa mundo, sa lupa. Sa panahon natin, ang Diyos nagsasalita sa langit sa pamamagitan ng kanyang anak. At siyempre, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Whose voice then shook the earth. Doon sa Mount Mundok ng Sinai, nagkaroon ng panginginig kanya. But now He has promised, saying, yet once more I shake not only the earth, but also heaven. Now this, yet once more indicates the removal of those things that are being shaken. Kaya natanggal yung lumang tipan, ganyan. As of things that are made, that the things which cannot be shaken will remain. So ano hindi mayayanig? Ano hindi mayayanig? Yung kaharian, hindi mayayanig. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken. So hindi mayayanig ang kaharian. Sabihin, hindi mananatili ganyan. Ang lupa ay mayayanig, so hindi mananatili yan. Yung nakikita natin sa langit, mayayanig, hindi mananatili yan ganyan. So itong kaharian na ito, tayo, ay hindi mayayanig ganyan. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Yun ang maganda. Pero yung panghuli kaya, nakakatakot yun. For God is a consuming fire. So itong dalawang itsura ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at mapagmahal na Diyos kung tayo naglilingkod sa Kanya. Pero ang Diyos ay mabagsik na Diyos pag hindi tayo naglilingkod sa Kanya. So dalang mukha ng Diyos makikita natin. So siya nagsasalita mula sa langit. Huwag natin tanggihan Kanya. Huwag natin tanggihan ang sinasabi niya. This is yun na maniwalag doon sa unang talata sa taas. See that you do not refuse Him who speaks. Kanya. Pwede natin tanggihan kung tao lang nagsasalita. Pero pag ang Diyos ay nagsasalita, hindi natin dapat tanggihan. Kung tatanggihan natin ang salita ng Diyos na ay nagsasalita sa pamagitan ng ating Panginoon, sa palagay ba natin, matatakasan natin ang kanyang kahatulan? Hindi natin matatakasan. Sa Old Testament, hindi na natakasan. Sila yung pinarusahan ng Diyos. Hindi na natin matatakasan ngayon. Hebrews chapter 8, verse 29. Of how much more worse punishment do you suppose will He be thought worthy who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of the covenant by which He was sanctified a common thing, and insulted the Spirit of grace? And yet, for we know Him who said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge His people. Sino yun? Sino yung parusahan ng Diyos? Yung tumanggi sa Kanyang salita. So, hindi natin dapat tanggihan Kanya ang salita ng Diyos dahil hindi natin matatakasan ang Kanyang kahatulan. Ibig sabihin, napakaganda ng binibigay sa atin ng Diyos. Dadali na tayo sa langit Kanya. Sa siyudad ng Diyos, ang nakalangit na Jerusalem. Lalapit tayo doon. Pero huwag natin Kanya tanggihan ang sinasabi niya. Sapagkat yan ang paraan para magkarating tayo doon sa sinasabi pupuntahan natin sa langit Kanya. Dito, makita natin. Doon sa ibang salin, mas maganda yan sa New American Standard Bible, therefore, since we receive a kingdom, dahil nandito na yung kaharian tayo, which cannot be shaken, kung tumanggap tayo ng kaharian na di mayayanig, ang ibig sabihin, ito yung mananatili. Doon sa Daniel chapter 2, verse 44, yun ang sinasabi sa atin. Yung kaharian na yun, yung mga naunang kaharian, yung 4 na kaharian, ay nawala lahat yun. Pero yung kaharian, Diyos mananatili kaya, hindi mawawala kailanman. So, hindi siya mayayanig kaya. Yung lumang tipan, wala na po yun. Pero ito yung nagpatunay doon sa ating Panginoon na gagawin niya pagliligtas. Dahil sa mga unang sinabi tungkol sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon
tinubos tayo sa kanyang dugo at nilipat tayo sa kanyang kaharian. So, nasa kaharian tayo ng Diyos na hindi mayayanig kanya. Nilipat tayo kanyang tinubos sa pamagitan ng kanyang dugo at nilipat tayo sa kanyang kaharian. Kanya, basahin natin sa Colossians chapter 1, verse 13. He has delivered us from the power of darkness, sa kasalanan, and conveyed or transferred us into the kingdom of the Son of His love, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Dahil nandito tayo sa kaharian, bakit? Dahil tinubos tayo ng kanyang dugo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nandito tayo sa kanyang kaharian, kanya. So niligtas tayo ng Panginoon, kaya tayo na sa kanyang kaharian. So Luke chapter 1, verse 33, and He will reign over the house of Jacob forever, and of His kingdom there will be no end. So ang kaharian ng Diyos ay hanggang sa walang hanggan, kanya. Dito mayayanig, hindi mananatili kaya ang Panginoon man. Ito ang dapat nating tingnan. Huwag natin pabayaan ang ating kaligtasan. Bakit? Tandaan natin ang Diyos, sabi niya, is a consuming fire. Isipin po natin yung larawan na yun. God is a consuming fire. Impyerno yun, di ba? Dadalhin tayo sa impyerno ng Diyos. Kung ating pababayaan ang ating kaligtasan. Kuminsan, ang mga tao nakikita ako ng Diyos, pero hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin. Nakakalungkot yun dahil pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, karamihan ng mga tao, hindi nila papansin. Hindi sila susunod. Tayo, pinansin natin. At tayo sumunod. So, huwag na natin pabayaan yun. Dahil kung pababayaan pa natin kaligtasan na yun, magiging matutulad lang tayo sa mga tao tinanggihan nila ang Ebanghelyo in the first place. Ibig sabihin, hindi natin tinanggihan, tinanggap natin, magpatuloy tayo sa pagtanggap kanya. In 1 Corinthians chapter 50, verse 1 to 4, ito yung Ebanghelyo nagligtas sa atin. Pasinin po natin yung sinabi ng Apostle Paul. Katulad ng sinasabi ng sumulat sa Hebreo. Actually, para sa akin, sumulat sa Hebreo si Apostle Paul. Kaya lang, wala tayong mababasa. Ngayon mga kapatid, ipinaalala ko sa inyo ang mabandang balita na ipinangalan ko sa inyo. Na hindi naman tinanggap kanya. Hindi na tinanggihan, tinanggap nila. Na siya naman yung pinaninindigan. Na sa pamagitan nito, kayo ligtas kung matatag nyo itong pangahawakan kanya. So, hindi nyo tatanggihan. Hindi nyo pangahawakan nyo kanya. Maliban kayo sumampalataya na walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking din tinanggap na si Kristo namatay para sa ating mga kasalanan, ayon sa nagsalita. At sa inyo nabing at muling na binuhay sa ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan namin. So, ibig sabihin, huwag natin pabayaan ang ating kaligtasan. Doon sa unang bahagi ng Hebrews chapter 12, sinasabi tayo naglalakbay na mahabang paglalakbay. Ginagawa natin ang mga bagay para manatili tayo sa matagumpay na paglalakbay. Sinasabi nito. Dito sa pangalang bahagi, sinasabi ang posibilidad na tayo mapiguhan. We can fall short. Hindi tayo makarating doon sa ating gustong puntahan sa langit at tayo mabigo, di makarating sa langit. Huwag tayo mabigo, sinasabi sa atin. Pagtulungan tayo sa isa't isa. Encourage natin yung mga kapatid. Yung mga mahina sa pananampalataya, palakasin natin sila, sinasabi sa atin. Huwag nating pabayaan ang ating kaligtasan sapagkat ang pangako niya, dadalhin niya tayo doon sa kanyang syudad, sa langit. Kung ating pangalan ay nakatala doon sa mga tao na ligtas, kung hindi nakatala sa langit. Pagdating po ng kahatulan, bubuksan ng Panginoon kanyang mga aklat. Siguro, yung mga napuhay sa Old Testament, sila yung katulad tayo sa Old Testament. Yun na, katulad natin nabuhay sila ng Ebanghelyo, tayo katulad natin sa Ebanghelyo. Pero may isa pang aklat. Sabi niya, aklat ng buhay kanya. Kung nakatala ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Pero pwede mawala. Kaya muna natin kanyang pabayaan.
na mawala yung pangalan natin nakatala doon sa langit. Dahil, kung wala yung pangalan natin doon, ang haharapin natin Diyos ay siya mabagsik ng Diyos. Amen. Kaya yung pinakauling talata, tingnan nyo, ito gawin nyo kaya. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, anong gagawin natin? Let us show gratitude, tayo magpasalamat, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Kaya ginagawa natin na tayo nagpapatuloy na may buong paggalang at paghanga sa Diyos dahil nagpapasalamat tayo sa ginawa sa atin. Meron pa pangalawa. Dahil sa takot. Dapat tayong patakot sa Diyos. Kung hindi nyo gagawin yan kanya, ano ang mapapalaan nyo? For God is a consuming fire. At dalawang bagay. Ay nagpapatuloy tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil sa kanyang pagmamahal na ginawa niya sa atin. At pangalawa, dahil natatakot tayo sa Kanya. Imagine lang po natin, aharap tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na natatakot tayo sa tao, minsan, dahil sa anumang dahil natatakot tayo sa ibang mga tao. Lalo tayo matakot sa Diyos. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat ng tao. At higit sa lahat na tinatawag ng Diyos, kanya ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kaya kung pababayaan natin ang kaligtasan na nakamtan na natin dahil tayo Kristiyano tinatawag ng Panginoon, tayo sumunod sa Ebanghelyo, yun ang ating haharapin. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Tandaan lang po natin, naghihintay lang sa atin ng Diyos. Pagdating ng ating Panginoon, naghihintay lang niya tayo dahil sa namin. Yun lang. Kung mapanatili natin yun, ang ating paglilingkod na may buong paggalang at paghanga sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang dakilang pagmamahal, pupunta tayo sa langit. Kaya bababayaan natin yun, for whatever reason, God is a consuming fire. So ito po ang ating mensahe. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway manatili sa atin ang mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos. Ito ang magiging parang guide natin sa ating buhay upang makarating tayo sa pupuntahan natin sa langit. Yun ang pupuntahan natin sa langit kung tayo ay rinarasang maligtas at makasama natin ng Diyos. So maraming salamat. Bigyan na po natin ni Brother Raul ang pagpapaawit at panguna po sa pagsamba.